Pinalalakas ng Philippine Textile Research Institute ang lokal na industriya ng paghahabi sa pagtatayo ng bagong pasilidad na layong matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng sinulid, kung saan yan nagbabalik si Rod Lagusad. Karagdagang kita para sa mga maghahabi at mga magsasaka sa weaving industry. Patuloy na pinalalakas ng Philippine Textile Research Institute ng Department of Science and Technology ang industriya sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga pasilidad na makakatulong para mapataas pa ang supply ng raw materials. Kabilang narito ang Regional Yarn Production and Innovation Center sa Vintar, Ilocos Norte. Ayon kay PTRI Director Julius Lianyo, sa pamamagitan nito, tuloy-tuloy nang may supply ng sinulid ang mga maghahabi sa lalawigan at kalapit na mga lugar. Sa pasilidad na ito ay partikular na pinoproseso ang cotton na hinahaluan ng pinya. Ang cotton hindi naman, while it's nice as a material, it's not also the most environment friendly. Why? Because it eats up a lot of water. Maraming water intensive siya. Of course, it uses land to plant. Talagang it's a fiber crop. Every single kilogram na matanggal mo doon sa cotton at masubstitute mo ng isang material na mas mababaw ang carbon footprint like pineapple leaves, napakalaki ng impact niya, hindi lamang sa sustainability but actually in its carbon footprint. Dumadaan ito sa masusing proseso para magkaroon ng sinulid na siyang gagamitin sa paghabi o paggawa ng tela. Inaasahan na makakatulong sa higit 800 na handloom weavers dito sa Region 1 ang pasilidad na ito na kayang makapag-produce ng nasa 50 kilos na sinulid sa loob lamang ng 8 oras, kung saan aabot sa 150 kilos ng sinulid ang kayang maproduce sa loob lamang ng isang araw. Sa kabuuan, ayon sa Peter, ay aabot sa 40 tonelada ng sinulid ang kaya nitong magawa kada taon. Ayon kay Glenda na maghahabi sa lalawigan, dahil dito mababawasan ang kanilang gastos. Maraming naitulong sir, kasi malapit lang ang kukuhanin natin ng mga yarn. Hindi ka napupunta sa Bigan or sa Baguio or sa Manila. Hindi na anya nila kailangan mamasahe para lang makakuha ng sinulid. Kaya po very strategic yung position ng ating RIPIC dito sa Ilocos Norte because we also want to reach out the northernmost part, which is Apayao. Hindi po ito sector, hindi lang po ito industry. We want to call it the textile innovation ecosystem. Kasi po, interaction po ito ng napakaraming players, hindi lang farmers, hindi lang weavers, hindi lang din po academe, hindi lang po kami. Anilayan nyo, nasusuporta nito ang mayamang kultura na meron at ang karamihan ng mga kababaihan na magkaroon ng hanap buhay. It means so much. It can go such a wide range because first of all, it helps our farmers sa cotton from Pinili, and then it's processed here, and then it also helps all our designers and all the artisans that are here. So it really has a big impact. Kasabay nito, ayon sa Peter, ay kasama rin sa kanilang tinitingnan ng pagsuporta sa Philippine Tropical Fiber Law pagdating sa uniform ng mga empleyado ng pamahalaan. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.